Magandang umaga mga bata! Ako nga pala si Teacher Claire at narito na naman tayo sa isang araw, isang silip sa buhay ng aking mga estudyante. Ngayong araw ay sisilipin natin ang kaganapan sa araw ni Shara. Si Shara ay isang matalinong bata na mahilig sa matematika, lalo na sa pagbabawas ng mga numero. Pero kailangan niya ng tulong mo. Halina't samahan natin si Shara sa kanyang araw. Araw-araw ay may dalang 8 libro si Shara sa kanyang bag. Sa kasamaang palad, naiwan niya sa kanilang bahay ang 3 libro. Ilang libro ang nadala ni Shara sa school? Kaya mo bang ibawas ang 3 mula sa 8? Ano ang 3 na ibinawas mula sa 8? Tama! Ang 3 na ibinawas mula sa 8 ay 5. Kaya't 5 libro na lamang ang nadala ni Shara pagpasok sa paaralan. Dahil naiwan ni Shara ang kanyang 3 libro sa bahay, humiram siya ng 3 aklat sa silid-aklatan para may magamit siya sa klase mamaya. Ngayon, ibinalik niya ang 2 dahil tapos na niya itong gamitin. Ilan na lang ang hawak ni Shara na mga libro? Ano ang 2 na ibinawas sa 3? Tama, 1 aklat na lamang ang nasa kanya. Kapansin-pansin ang tamlay ni Nicole pagkasapit ng kanilang recess. Lumapit ang kaibigan niyang si Shara at natuklasan niya na wala palang baon si Nicole dahil nakalimutan siyang pabaunin ng nanay nito. Ilan ang natirang pera ni Shara? Kaya mo bang ibawas ang 30 piso mula sa 130 piso? Ano ang 30 piso na ibinawas sa 130 piso? Tama! Ang 30 piso na ibinawas sa 130 piso ay 100 piso. Pumunta kaagad si Nicole sa kantin pagkatapos makahiram ng pera sa kanyang kaibigan. Bumili siya ng sumo biscuit na nagkakahalaga ng 10 piso. Ilan ang natirang pera ni Nicole gayong sa pagkakaalam natin ay 30 piso ang nahiram niyang pera. Kaya mo bang ibawas ang 10 piso mula sa 30 piso? Ano ang 10 piso na ibinawas sa 30 piso? Tama! Ang 10 piso na ibinawas sa 30 piso ay 20 piso. Wow! Ang galing mga bata! Natulungan natin si Shara sa kanyang mga araw-araw na kaganapan sa paaralan. Tingnan natin ang mga nangyari. Sa pamamagitan ng pagbabawas, natulungan natin si Shara at kaniyang kaibigan na si Nicole na malaman kung ilan ang natira sa kanilang mga gamit mula sa mga libro, mga hiniram na aklat sa silid-aklatan at hanggang sa pera. Ang pagbabawas ay hindi lang para sa klase dahil makikita ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya naman, patuloy lang tayong mag-practice. Ngayon, subukan mo rin. Sagutin ang mga tanong sa screen at matutunan pa ang higit na pagbabawas.
Napakagaling nyo mga bata. Hanggang sa susunod na adventure, lagi nating tatatandaan na napakalawak ng matematika. Hanggang sa muli!